In a vexing display of infinite ineptitude and disgusting rush for free publicity, the members of the House of Representatives Committee on Justice are competing with one another and tripping over one another in exhibiting their ignorance of the impeachment procedures outlined in the Constitution. The Justice Committee, in an obvious political partisanship, voted overwhelmingly, minus one sensible dissenting vote, that the two impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte were sufficient in form and substance, despite the baselessness and absurdity of the grounds. As articulated in an earlier column, and for the purpose of educating those not trained in the law but pretend to be knowledgeable about it, it is reiterated that both impeachment complaints charge irregularity in the disbursement of the 125 million confidential funds when the Commission on Audit or CA has not ruled with finality that there was such an illegal spending there. In fact, the COA or the Commission on Audit has issued an unqualified opinion on the regularity of compliance with the auditing procedures. How can an act of disbursement of confidential funds not ruled to be illegal or irregular be considered an impeachable ground of culpable violation of the Constitution? The complaints charge Duterte with grave threats against President Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez. The so-called grave threats were more of a revelation of a perceived and well-grounded belief on a conspiracy of the three aforementioned officials to assassinate the Vice President. It cannot fall under the crime of grave threats for the simple reason that such occurrence is conditional and may or may not happen. If it does happen, it will commence only upon the murder of the person postulating an apprehension for her life and calling out for justice to avenge her planned killing. If it's not even a crime, how can it be an impeachable ground for high crimes or a betrayal of the public trust? Vice President Duterte is also charged with sedition for killing President Marcos in her imagination. The House committee members are so fixated on removing her from her position and disqualifying her from running in the 2028 presidential elections that even simple common sense escapes them. Under the law, a person may imagine committing the worst of crimes, but unless overt acts are performed in pursuance thereof, they do not ripen to a commission of a crime, much less to an impeachable ground. She is also charged with plunder and ill-gotten wealth owing to an increase in her reported income in her Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Again, the Justice Committee members are not using their common sense. The fact alone that Vice President Duterte has reported the income increases in her SALN means the increases in income had been legally acquired, and the rise in assets can be fully explained. One intellectually challenged member of the committee, who was fired for corruption by former President Rodrigo Duterte, argued that the fact of the increase in income is in itself proof of an unexplained or ill-gotten wealth. Ayan po, Attorney Sal. Ang pinupunto po natin, ang pamagato ng aking columns sa The Manila Times ay yung Justice Committee kako ay isang monstrosity o isang makahalimaw na prosedimento na nilikha ng komite at isang obviously maliwanag na isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Talagang hanggang langit ang inis nyo pag sinusuri ninyo itong kumiting ito. Sapagkat, tingnan nyo nung nag-file ng impeachment complaint laban kay Presidente Marcos Jr., kadali-dali nila na dinismiss. Hindi na sinuri, basta dismissed, not sufficient in form and substance. Tapos, ito naman kay VP Sara, pinatatagal nila ng pinatatagal. Matapos, na madalian din na nagbigay sila ng ruling ng desisyon na yung dalawang impeachment complaint ay naaayon at sufisyente sa forma, hindi lang sa forma o hindi sa sustansya. Pero ano ang ginawa nila? Kasi dapat po yan,
The moment na sufficient form and substance yan, ipadala mo na sa plenaryo. Lalong-lalo na nung sinabi na ni BP Sara ng sa Subpoena na hindi na siya dadalo. Sapagkat yung pagdalo dyan sa Committee on Justice, sa kanilang pagtinig, ay hindi naman obligatory, hindi sapilitan. Yun ay isang pribileyo o karapatan na kung ayaw mong dumalo, o hindi huwag kang dumalo. Pero may dahilan naman kung bakit siya dumalo. Ang sabi ng mga abogado, paano naman kami dadalo dyan? O sasagot? Wala naman kayong mga aligasyon na nagpapakita na maaaring nag-commit ng krimen itong si BP Sara, ang kliyente namin. Kaya, ba't pa kami pupunta dyan? Maliban pa dyan, mamaya i-discuss natin, tinatawag nyo pang isang mini trial. Ano pang dahilan? Gaya po na sinabi natin sa inyo. Kung ikaw ay objective na tao, kahit hindi ka abogado, gagamitin mo lang ang iyong sentido komon. Ang magiging conclusion mo, wala talagang kabatay-batayan, katawa-tawa ang mga aligasyon laban kay isa. Kaya nang sinabi na natin, paulit-ulit sa ating program, yung ground ng illegal disbursement of confidential funds ay hindi po pwedeng maging batayan para i-demanda mo sa impeachment. Sapagkat, unang-una, wala pang ang pinal na sinasabi ang Commission on Audit na irregular nga ang ginawang paggasto sa confidential funds. Pangalawa, yung pong notice of disallowance na binigay, ay ang ibig lang naman sabihin nun, kulang ang mga requirements mo. At katunayan, out of the 125 million, marami na silang nasumite. Kaya ang natitira na lang sa hindi pa maliwanag sa paggastos dahil wala pang mga tinatawag na paliwanag o resibo, ay mga 70, hindi tayo nagkakamali, mga 75 million na lang o 78 billion. Kaya hindi totoo na 125. Pangalawa o pangatlo, talagang hindi nga ako pwedeng gawin niya yan sapagkat merong opinion ang Commission on Audit na inilabas na sinasabi nila, maayos naman daw, sinunod naman daw ng Office of the Vice President, ng Department of Education, yung siya ay sekretary pa, na nasa tama ang pag-comply ng prosedimento sa auditing. Madali sabi, okay ang auditing procedure na ginamit nila. So, paano magiging isang impeachable ground ng betrayal of the public trust at culpable violation of the Constitution? Hindi nga isang krimen Hindi nga irregular Hindi pa. Wala pa nga premature kumbaga. Ayan, isa yan. Tapos, yung demanda sa kanya na di umano ay pinagbantaan ang tatlong opisyal ng gobyerno, ang presidente, ang first lady, ang dating speaker ng Kamara de Representante, napapatayin sila. Pero katotohanan niya, kung titignan nyo, hindi yung pagbabantay. Parang ito ay pagbibigay impormasyon sa publiko na ang kanyang buhay na matagal niya nang sinasabing nanganganib ay mukhang tutuluyan siya at sinasabi niya ng pinaghihinalaan niya 3 tao at binanggit niya nga yung 3 tao at parang sinasabi niya sa sambayanan na ito, pag ako'y napatay dito, ipaghiganti niyo ako. At meron na nga akong kinausap na ito, ang mga palagutin niyo. Ano ibig sabihin?
Ibig sabihin nun, inihahayag na lang ang maaaring sabwatan plano sa pagpatay sa kanya. At alam nyo, sa ilalim ng grave threats, kailangan na yung banta ay ginawa mo yan at may realidad na tunay na banta, talagang banta, grave, kaya nga threats, grave threats. Pero ito ay kondisyon May kondisyon. Yung banta, mangyayari lang kung patay na yung nagbabanta. Paano mo ngayon masasabing nagkaroon ng krimen itong nagbabanta? Patay na siya kung mangyari nga yung pagbabanta. O kaya, yun katawa-tawa na yung isang impeachable ground ay nanggagaling sa isang hindi nga krimen. Kung hindi krimen, lalong hindi impeachable ground. O, meron pa akong isa. Sabi, si BP Sara nangikayat ng rebelyon, sedisyon laban sa gobyerno. Bakit? Kasi ini-imagine niya, iniisip niya sa kanyang sarili. Napupugutan niya ng ulo ang Presidente Marcos Jr. naman iniisip pa lang pala. Kung baga, imahinasyon lamang. Kung ang alam po ninyo sa ating batas, maaari mong isipin, planuhin ang pinakamaselan, pinakamahalimaw na krimen sa isipan mo. Pero kung hindi ka naman kumikilos para isagawa yun, kuha ka ng hakbang o mga hakbangin tungo sa pagpapatotoo sa iyong iniisip, hindi krimen. You can imagine the worst of crimes, but it cannot ripen to a crime unless and until overt acts are performed in pursuance of your plan. Maliwanag po yun. Di anong ibig sabihin. Di katawa-tawa na naman ang ginagawa nila. Impeachable ground, batay lamang sa isang imahinasyon. O ano pa? Sabi yun nila, si Inday Sara, mayroong hindi mapaliwanag na kayamanan yan. At ang prueba po nila, ito ang prueba nila at pinasumpina pa nila. Ang prueba nila, yung kanyang mga SALN, Statement of Assets and Liabilities Network, itong dokumento na inihahain, sinusumite ng isang public official kaugnay sa kanyang mga income o kinita niya sa isang taon. Obligado sila. Kung pag hindi ka nag-file niya, sigurado may kaso ka. So madalit sabi nitong komite, lalong-lalo na yung isang miyembro dyan, ang kalakas ng loob ng tinamaan ng magaling na ito. Yung isang miyembro dyan, hanapin niyo kung sino. Ito dati itong head ng isang agency sa panahon ni Presidente Duterte. Maniwala ba kayo, isang taon pa lang, ito'y naglakbay sa iba't ibang bansa. 15 o 17 beses. Kaya galit na galit si Presidente Duterte. Napakakurap pala nito. Biro mo gumagastos ka ng pera ng taong bayan sa pamamasyal mo. O, tinanggal mo siya. Ayan, naging kongresista sa isang party list. Ngayon kung makaasa, akala mo napakalinis. Ang nangyayari talaga rin naman napakakapal ng mukha nito. O, tapos sabi niya, dahil sabi ng mga abogado ni dito sana, wala naman kayong ultimate facts. Wala kayong kaibibidensya na meron ng pagnanakaw o malversation o ginawa ang BP Sara. Ang sabi ko nitong sinibak ni Presidente Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Aba, sabi niya, yung mismong salin ng dokumento, ang prueba namin na nagkamal siya ng limpak-limpak na salapi. Alam niyo yung limpak na limpak? Mga 20 million daw na dagdag sa income niya.
Kung ang income niya mga 3-4 na milyon lamang, sa loob daw ng 10 taon, biglang dumami. Mahigit na nakakakuha raw siya, nakalimas daw siya ng mahigit sa 20 million pesos. Yun daw ang preba. Bakit daw tataas sweldo lang naman ng isang VP? 300,000. Tingnan nyo talagang hindi nag-iisip. Walang sentido kumuntong mga ito. Pinapakita nila yung kanilang kawalan ng talino. Number one. Alam niyo po, sa 10 taon o 12 taon, na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, kung ikaw ay masino, ikaw ay marunong ka mag-save, hindi ka mapalagastos, simple lang ang buhay mo. And at the same time, meron ka pang negosyo. Ayun yung 20 million, maliit nga yun sa 12 o 10 taon na pagninegosyo mo at pag-iipon mo. Maliit yun. Pero wag na natin sabihin yung pag-iipon. Gamitin na lang natin yung sentido po natin. Sa kalakaran na taon-taon ay nire-report niya ang dagdag na income niya na nanggagaling kung saan-saan mga bagay. Yun ang pruweba na wala siyang illegal na ginagawa. Sapagkat kung hindi mo mapapaliwanag yung pagdagdag ng iyong income o tubo, ibig sabihin, meron kang problema. Illegal yung ginawa mo. At hindi mo ilalagay sa SALN. Hindi po ba? Ba't mo ilalagay yon? Kung ninakaw mo yung perang yon, di alam na kagad. Pag ikaw yung tinatawag, hindi mo mapaliwanag. O di ill-gotten wealth ka. Pero the fact alone na yun ay nireport niya, ibig ko sabihin, legal yon, kaya niyang ipaliwanag. Nakakalimutan ng mga tao ito. Na joint statement of assets and liabilities sa mag-asawa. Kaya combined income nila ng kanyang kabiyak na abogado na meron namang bopeteng sarili at meron pang mga pinasok na negosyo. So paano mo ngayon sasabihin na impeachable ground at merong patunay, merong prueba? Wala! O hindi po ba? Anong ibig sabihin? Itong mga miyembro, ang gusto lang talaga nilang para patagalin yung hearing dyan sa Committee on Justice, magkaroon sila ng platapormang magagamit para ituloy ang paninira kay BP Sara, magpasikat sila, mambuli na naman sila kung sino patatawag nila kung sumipot man. Yan po ang dahilan. Ang plano kasi nila, tatakbo sa halalan. Mahal, magbayad ka para mag-advertise ka sa mga billboard na yan, sa mga TV program na yan. Pero ito libre kasi araw-araw nandiyan ang lahat ng media, networks, mga dyaryo, mga radyo, o libre. O kaya pagkakataon natin to. Kaya gamitin natin. O yan ang ginagawa nila. Kaya pinatatagal nila. Alam naman natin, mamaya di-discuss natin na moro-moro lang ito. Yan ang katotohanan niya. O sige, tuloy mo ngayon. Carlo, yung pangalawang talata, paragraph. Yes, attorney. Corrupt and dim-witted public servants. What grievous sins have our country committed to deserve such clownish, inept, corrupt, and dim-witted public servants? These committee members, not having any credible evidence to support the impeachment complaints, have introduced a monstrosity of a proceeding requiring not only the presence of Sara Duterte but demanding submission of evidence in her defense. After they ruled that the charges against her were sufficient in substance, with the defense legal team opting not to respond to allegations other than saying that no ultimate facts have been alleged to deserve a response, realizing that there is no evidence on record to support the impeachment complaints, they concocted a proceeding which the chair of the Justice Committee called a mini trial, with the end in view of fishing for evidence to be used against her.
When the Vice President's defense team questioned the irregularity of such an action as intruding on the exclusive jurisdiction of the Senate to try impeachment cases, they insisted on pursuing it, changing its nomenclature, and argued that the mini-trial is akin to a preliminary investigation that determines the existence of probable cause. The problem with such argumentation is that it contradicts the committee's ruling that the impeachment complaints are sufficient in substance, meaning they found that there is reasonable ground to believe that Vice President Duterte committed the impeachable acts alleged in the impeachment complaints. Ayan po, Attorney. Tingnan nyo yung complaint, sinuri nila. Wala sufficient informant substance. Sabi mo maganda din. Wala kayong ultimate facts. Hindi kami pupunta dyan. Sabi nila, tinan mo itong mga defense na ito. Hindi nila sinasagot ang mga aligasyon laban sa kanilang kliyente. Ayaw talagang pumunta. Talagang tumatakas sa pananagutan. O di sinagot naman sila ng mga abogado, tinamaan ang magaling naman kayo. Ano namang sasagutin namin? Wala nga. Wala, ang aligasyon nyo nga. Wala man kayong kapureba-pureba. Bakit pa kami sasagot? Pangalawa, bakit kailangan pumunta dyan? Hindi kailangan sapagkat pribileyo niya yun. Karapatan niya yun na hindi pumunta. O, pangalawa, tingnan nyo and sabi po nila, pag hindi ka pumunta, ibig sabihin, nagpapatunay lamang na may kasalanan ka. Saan ka naman nakalimutan ng mga ito? Na pag ikaw po ay nag-akusa, ang burden of proof, ang bigat ng pagpapatotoo sa akusasyon mo ay nakasalalay doon sa nag-akusa, hindi sa inaakusahan, because the Constitution guarantees the presumption of innocence. Ipinagpapalagay ng saligang batas sa sino mang inaakusahan ng isang krimen na siya ay inosente. Ipinagpapalagay siyang inosente. Kaya hanggat hindi mo pinapatunayan yan, siya ay inosente sa mata ng tao at sa mata ng batas. Hindi ba ang ginagawa niyo, pinopropaganda niyo, sinisiraan niyo ang karakter at reputasyon ni VP Sara sa pamamagitan ng pangungulit niyo? Sa totoo lang, mamaya i-discuss natin. Matagal na kayo meron desisyon dyan sa complaint na yan, pati ang butuhan ninyo. Ginagawa niyo talaga moro-moro. Sige, ituloy mo na nga yung third paragraph. Ayan, Attorney Sal. Dito sa Legislative Incongruity Theatrical Forum. It becomes evident, therefore, that these lawmakers are bent on pushing through with this legislative incongruity because they found a convenient platform for publicity for their political forays in the next elections. They will use their forum or this forum to continue with their grandstanding, to project themselves and inflict their inanities on the public. Never mind that in the process, their intellectual barrenness is exposed. Ay, yan po. Tuloy na po Sa totoo lang mo, alam nyo, itong tinawag nila mini-trial daw. Sinabi ko, monstrosity yung mini-trial. Incongruity. Noong una, nung sinabi sa kanila na, teka muna, bakit mo sinasabing mini-trial yan? Ang trial, eksklusibo sa Senado. Wala kayong karapatan. Kasi yung mini-trial galing yun sa kanino? Galing yun sa chair. Mismo. Kay Luis Tro. Talaga naman itong abogada na ito. Mini-trial daw. Nung nakita nila siguro pala, binago nila ang nomenclature. Nomenclature. A different name, they call it now. Hindi, preliminary investigation yan. Dinidetermine na lang namin ang probable cause. Dinidetermine nila ang probable cause. Bakit pinipilit yung papuntahin pa dyan? Pwede naman yung i-determine na
ang probable cause. Moreover, gaya ng sinabi ko, masyado kayong kontradiksyon. Sinisira niyo ang sarili niyong argumento. Paano niyo hahanapin ang probable cause? Sabi niyo na nga, sufisyente ang aligasyon. Ibig sabihin may nakita na kayong tama at may pruweba na kayo. Ngayon, ang ginagawa niyo, pinapasubtinan niyo at sabi nila, hindi, magdala ka ng ebidensya rito. Hindi nga po pwede sila magdala ng ebidensya sa inyo. Kayo ang nagdidemanda Kayo ang magiging prosecutor. Kayo ang uusig kay Day Sara. Dapat yan, pagtanggap nyo lang ng complaint, hinanap nyo na kung meron bang patutunguhan at meron bang prueba para manalo kayo. Bakit binabaliktad nyo? Kaya nga incongruity, makahalimaw, monstrosity, isang plataforma. Ang problema sa inyo, wala na nga kayong dunong, inihahayag nyo pa sa publiko. Sa bagay, wala namang krimen to expose your ignorance or your stupidity or your idiocy. Yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga mangmang kayo pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Mabuting-mabuti kung magagaling kayong magsalita at may mga laman ng inyong mga salita. Matatawa ka. Merong isa naman niyang congressman. Ganda-ganda ng mga punto de vista niya. Pagkatapos pagbutuan yung pala ganun din siya. Para-pareho nga ako Hindi na. Kaya sabi nga ng marami, nako yung mga nandyan, mga clowns. Marami diyang mga payaso. Marami diyang mga BO to the second power. Meron dyan mga IDIO, TS. Sabi nila, yan mo kaya masisisi niyo ba? Kaya sabi ko po sa akin, ano bang naging kasalanan ng bansang ito? At binigyan tayo ng isang kapulungan na punong-puno ng mga payaso, punong-puno ng mga BO to the second power at IDIOTS. Diyos mio, perdon naman. Ano ba yan? Tuloy mo. Ayan po. Sa last paragraph po, subtopic, sham proceeding, game over in 2028. The proceeding is nothing but a sham, or moro-moro in the vernacular. As repeatedly discussed in this columnist's daily SMNI TV show and TikTok podcast, the Justice Committee will just go through the motions of deliberating on the impeachment complaints. In reality, the recommendation to the plenary of the House of Representatives for the transmission of the impeachment complaint to the Senate has long been decided. So, is the voting in the plenary a foregone conclusion? While the impeachment of Vice President Sara Duterte in the House is a done deal, the number of legislators voting for her impeachment will dramatically decrease, as a lot of them will lay the foundation for the transfer of their loyalty from President Marcos, who is almost a lame duck president, to Inday Sara, knowing that the anti-Duterte forces cannot muster the required 16 votes for conviction. There may yet be a radical shift in the impeachment votes. Not getting the one-third votes necessary to push the impeachment to a Senate trial may not be an impossibility given the looming Sara Duterte presidential victory in 2028. The occurrence of either of the two aforementioned probabilities will close the curtains for those who not only persecuted the Dutertes and besmirched their characters and reputations, but also ignominiously misgoverned the country and plundered the nation's wealth. To them, it's game over in 2028. Alam po ninyo, bakit ko sinasabi na the lawmakers are bent on pursuing this monstrosity of a legislative proceeding. They are so fixated in their desire to disqualify her from running in the 2028 and remove her from office. In the process, they forget common sense having escaped them.
nawala na sentido ko, tinakasan na sentido ko na ito pong complaints, gaya ng paulit-ulit nating pinaliwanag, walang batayan. Kahit sa anong kanto nyo tingnan, in whatever corner you see and look and examine it, talagang wala. Ngayon, bakit nila pinupursige? Gaya na sinabi natin, ulitin natin na sapagkat yung mga yan, yung inaalala nila, yung mga tatakbuhan nila sa 2028, gusto nilang manatili sa isipan ng taong bayan. Pag ang mukha nila palagi nasa TV, palaging inilalabas sa mga payag nila, maalala sila. Kahit na nga bad publicity, sabi nga nila, publicity still, whether it's good or bad. Kahit na, alam po nila na moro-moro yung ginagawa nila. Bakit moro-moro? Yung pong desisyon sa impeachment, matagal na nilang plinano. Hindi ba sila nga nagplano ng impeachment? Hindi ba sa kanila yan? So alam na nila ang gagawin nila. So alam na nila na sa Committee on Justice siguradong papasa. At alam din nila na since sila ang boboto at sila rin ang gumawa, makakapasa. Kaya kita nyo, 215 votes yung nakaraang taon. Na pa walang halaga lang dahil nag-ruling ang Korte Suprema. Kaya, halatang halata ho. Tapos na. Yung plenary session na yan, sigurado naman yan. Hindi ba? Tingnan nyo ha. Sinabi na nga hindi darating, may sulat na eh. Pero, in-adjourn nila, sinuspindi nila, at babalik na naman sila para ituloy daw. Wala na nga darating. Kung walang darating at sinabing hindi na kami darating, bakit di nyo pa isumite sa plenaryo na magbotohan na kayo? Moro-moro na lang nga kayo eh. Diyan naman sa plenaryo, ganun din ang mangyayari. Tuloy din naman. Although, alam po ninyo, hindi rin katakataka. Hindi rin imposible ang mangyari na dahil alam nila na si Inday Sara ay mananalo sa Senado at mananalo bilang presidente, pwede rin naman iniisip nila, naku, ngayon pa lang magbaliktaran na tayo. Huwag na natin itong patalunin sa Senado. Dito pa lang sa Kamara de Representante, kitlin na natin ito, patayin na natin ito, iboto na natin itong talo. Magboto na lang tayong walang required number of votes na kailangan. O yun o, hindi yung imposible yan. Bakit? Sapagkat alam nila na pag dumating yan sa Senado, talo rin sila. At sigurado naman, magiging presidente. You might as well, sabi lang, play along na lang tayo. If you cannot beat your enemy, join them. O yan ang prinsipyo nila. Kaya talaga kayo, ang sarap yung pingutin sa tenga kung mga naging estudyante ko lamang kayo. Talaga naman.